Let's open our Bibles to Matthew chapter 11. (28 to 30). Matthew chapter 11, 28 to 30. I know na marami po sa inyo na alam na yung passage na ito. Tama ba? Alam nyo na yan? Kabisado nyo na yan, di ba? Okay. Basahin natin. Matthew chapter 11, wala po verse 28 hanggang 30. Ito po ang sinasabi. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Tapos, punta rin po tayo sa 1 Peter chapter 5, verse 7. 1 Peter chapter 5, verse 7. Casting all your anxieties on Him because He cares for you. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa umagang ito at kami po ay nagkaroon ng pagkakataon upang muling makapag-aral ng iyong salita. Guide us as we seek your message, O God. And I pray that let your name be glorified in every way, Lord God, sa aming mga mapag-aaralan. Though the place is small for us right now, we believe that your message is big enough to change our lives and to give us right perspective in understanding your words. Thank you, Father God. To you all the glory and honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Meron akong ipaparinig sa inyo. Alam ko na kilala nyo ng kanta to. Wait lang. Kanta yan, right? Okay, puputulin ko na po. Baka magkapuspusan kayo dyan. Hindi lang may himatayin. Okay, ganda nung Ang ganda nung melody, ang ganda nung kanta. Pinasikat po yan ni Basil Valdez noong 80s. Madalas itong ginagamit na special number sa mga churches. Lalo na yung mga tao ay problemado, tapos yan yung pakikinggan mo.
sigurado touch na touch yung puso nyo. Tapos, ginagamit dito yung special number ng mga kabataan, may mga mimes, may mga dance interpretations, kasi ginagamit natin yung part na cast all your cares on Him for He cares for you ng 1 Peter chapter 5 saka ng Matthew chapter 11. Okay. Baka magalit yung iba sa inyo pero sasabihin ko sa inyo na mali yung message ng kanta. Okay? Kaya kong diretsuhin sa inyo na mali yung message ng kanta. Kasi minisquote ng composer ng Lift Up Your Hands to God yung message ni Jesus doon sa Matthew 11:28. So kung ilang taon nyo nang gusto yung kantang yon, itong umaga ito, sasabihin ko sa inyo, mali yung kanta. That is the sad truth. Okay. Aray. Ano ba yun? Ang tagal-tagal na namin ni-enjoy yan, Pastor. Tapos biglang sasabihin sa amin, mali. Yes. Mali po yung message ng kanta. Okay? Doon po sa binasa natin, balikan natin yung Matthew chapter 11, Jesus is not pertaining to problems of life. Which is yun yung message ng kanta. Di ba? Ang message ng kanta is, friend, that's, life is not that bad at all. Di ba? Just believe in yourself. Just believe that there's someone who walks beside with you. Di ba? You will never be alone. Just open your eyes and open your heart. Lift up your hands to God and He'll show you the way. This song is presenting to us that believe in yourself, magtiwala ka lang sa sarili mo, tapos paniwalaan mo lang na may kasama ka, taas mo kamay mo, tingnan mo si God, He will show you the way. Ang problema po, kinote yung kanta, yung passage sa Matthew chapter 11, 28 to 30, which is ang sinasabi dun sa lyrics. Ang ganda ng pagka kinakanta, lift up your hands to God, and He'll show you the way. Tapos, cast all your burdens upon me. Kasi He said, cast all your burdens upon me, those who are heavily laden. So, madalas, iniisip ng marami that this song shows us that God is concerned with our problems, our sorrows. Yes, God is concerned with all those things, but these passages is not talking about problems in life. Yun. Kaya ako napili na isama ito doon sa misquoted passages kasi lalo na kung bago kang Christian, naalala ko when my mother and I were still in the charismatic group, lagi ko naririnig yung yung kapatid, pag-pray mo naman yung bigatin ko. Yung word, bigatin. Another term is yung aking pasanin. Yung pasanin ko. Yung iba naman is, kapatid, pag-pray mo naman yung pasang krus. May mga pasang krus na, na mga dalahin. Pag tinanong mo, ano ba yon? In short, problema. Ayaw man sabihin, pasanin, bigatin, pasang krus. Problema, yun. At yun yung madalas na concern ng maraming, kahit na mga Christians nowadays. Maraming mga concern sa atin about the problems. Yes, it's true that God is concerned with our problems because we are His children. Okay? But the problem is, this passage doesn't talk about problems in life. Okay? So yan yung isa sa mga unang misconceptions. Meron akong dalawang ipapakita sa inyo misconceptions dito sa passages na ito. First misconceptions is, this passage talks about problems in life, which is not. Okay? Tingnan niyo yung sinasabi niya sa Matthew chapter 11. Ano yung topic nila dyan? Tingnan niyo yung verse 25. Starting with verse 25. At that time, Jesus declared, Matthew 11:25, At that time, Jesus declared, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, and you have hidden these things from the wise and understanding and revealed them to little children. Okay? Ano yun? Yes, Father, for such was your gracious will. All things had been handed over to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone whom the Father chooses to reveal Him.
So what is the topic all about? Patungkol saan ang topic ni Jesus starting ng verse 25? If you would see yung context ng verse 28 hanggang 30, nakarugtong yan sa iisang paragraph mula sa verse 25. Tama ba sa mga Bible nyo? Iisang paragraph ba sila? Di ba? Tama? So pag nasa isang paragraph, ano ibig sabihin? No? Sa mga nag-aaral, ano ibig sabihin kapag ang iba't ibang sentences nasa loob ng isang paragraph, ano ibig sabihin nun? Ha? Tuloy-tuloy, ano pa? Iisa yung thoughts. Di ba? Iisa yung pinag-uusapan. Hindi sila naliligaw. Kaya nagkakaroon ng second paragraph or different paragraphs kasi magkakaiba sila ng thought. Ang problema dyan, yung mula sa verse 25 hanggang sa verse 30, sa natapos yung passage, yung chapter, iisang paragraph sila. So hindi natin pwede paghiwa-hiwalayin yan. Tama po ba ako? Yes or no? Yes. And these are ano tawag dito? These are grammatical tools used by the translators para ipakita sa atin kung ano yung tinuturo ng Bible. Nagpapasalamat ako sa English translations kasi kung babasahin niyo yan into Greek, walang paragraph sa Greek. Pag nagbasa kayo ng Greek translation, dire-diretso yan. Wala nga silang period, wala silang comma, wala silang colon, wala silang apostrophe, wala silang question mark. Ganon kahirap basahin yan. Pero ang English, pinaganda niya, pinahusay niya yung pagbabasa natin. Kaso minsan, nagkakaroon din tayo ng problem dahil sa komplikasyon ng English grammar. Pero this part, this should not be misunderstood. Kasi ang English grammar, dito sa part na ito ay napakalinaw. Unang-una, iisang paragraph sila. Kung iisang paragraph sila, iisa yung thought. Okay? Kung isa yung thought nila, hindi dapat magkahiwa-hiwalayan. Kung papansinin niyo, sabi ni Jesus dito, "At this time I thank you, Father." Lord, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo. Ikaw na Panginoon ng langit at ng lupa. Bakit? Kasi itong mga bagay na ito ay itinago mo sa iba, sa mga matatalino, pero binigyan mo ng kaliwanagan sa mga anak mo, your little children. Wow! Yun yung topic dito. May mga bagay na hidden si God sa iba, may mga bagay na revealed si God sa mga anak niya. Nakukuha nyo na? Dito pa lang pinapakita na yung message na God is revealing something and He hides it from the others. May mga bagay siyang hindi pinapakita at pinapaunawa sa iba. Kaya kapag naintindihan nyo ito, this is a sign that you are part of God's children. Members of God's children. If you would understand this, dito natin matetest. Okay? Kung isa ito sa mga palatandaan na anak talaga kayo pag naintindihan nyo ito. Okay? Anong sabi? I thank you, God, kasi tinago mo sa iba, pero nilantad mo sa mga anak mo. Yes, Father. Opo, Ama. Sabi niya nun, for such was gracious will. Ito kasi ang kalooban mo. Ano yun? Sinabi ng 27 ko, ano yun? All things have been handed over to me by my Father. Ito yung sinasabi ni Jesus na nilantad niya sa mga anak at itinago sa iba. Na si Jesus, nasa Kanya ang lahat, okay? And no one knows the Son except the Father. Walang makakakilala kay Jesus kundi ang Ama at sino pa? To whom the Son chooses to reveal Him. Hindi makikilala kung hindi pipiliin ng anak. Kung hindi gugustuhin ng anak na makakilala ang isang tao, hindi niya makikilala si Jesus Christ. Yun yung message dito ni Jesus. So this is a call para ipakita na ang makakaunawa ay ang mga tunay na anak. Kaya pagdating ng verse 28, Jesus is calling the children. This is not an invitation to be a children, to be part of the children group. But He is calling those who are children of God. Okay? Hindi siya nagtatawag or nag-i-invite
Sama kayo sa amin para maging children kayo. Hindi. He is calling. Lahat ng children, punta kayo dito. Yun yung announcement. Gets nyo? He is announcing all the... Parang ganito yan. Ang akala ng iba, ito yung second misconception. This passage pertains to evangelism. Na, come to me. Di ba? Magandang gamitin sa evangelism to. Gusto mong lumapit kay God, gusto mong ma-ease yung burden nyo, gusto yung mabawasan yung bigat nyo sa buhay, gagamitin yung Matthew 11:28-30, lapit kayo. Kasi He will show you the way. That is wrong. This is not calling for us to be children. But Jesus is calling the children who are lost. Why? Tingnan niyo yung verse 28. Come to me, all who you labor and heavily laden or heavy laden. Ibig sabihin, those who He calls is His. Pero they are deceived or they are lost kasi mali yung kanilang sinusundan right now. Kaya sabi ni Jesus, punta kayo sa akin. Punta kayo dito. Yung sinusundan nyo, they cost you heavy ladens. Heavy lades, okay, labors. But hindi yung pasanin na binibigay sa inyo. So come to me. Huwag kayo dyan. Hindi yan yung way nyo. You're in the wrong way. So ano ba yung ginagawa kasi sa kanila? For us to understand all these matters, okay? For us to understand all these matters, tingnan niya yung mga verse 20 muna. Bago binanggit yung 25 to 30, binanggit muna ni Matthew yung storya beforehand. Verse 20, Then he began to denounce the cities where most of his mighty works have been done. What do you mean by denounce? Pag sinabing announce, proclaim. Tama? I announce. Okay? Pag pronounce, sinabi. Pag announce, dineclare. Pag denounce, itinanggi. Okay? Pag sinabing denounce, itinatanggi. Okay? Then he began to denounce the cities most of his mighty works had been done. Take note ha. Most of his mighty works has been done. Jesus denounced it. Mighty works yung ginawa ni Jesus, pero tinanggihan niya yung mga cities na yon. Look at the irony. Diyan niya ginawa yung mga matitindi niyang miracles, pero tinakwil niya. Why? Why? Ba't ganun? Hindi ba kapag kung saan ka gumagawa ng pinakamatindi mong performance, yun yung greatest crowd? Di ba? Kaya nga nandito sa Pilipinas yung yung 7107 ng Smart. Sinong alam nun? Mga concerts ng mga bigating bands ngayon, gagawin dito sa Pilipinas. These are series of concerts sponsored by Smart. Bakit? Sabi nga sa Smart, bakit? Kayo dyan, hindi nyo ba alam, inuubos ng mga foreigner na yun, yung mga pera natin. Magdadatingan sila Bruno Mars, di ba? Yung Red Hot Chili Peppers, andito sila. Uubusin nila yung pera ng mga Pilipino. Okay? Bakit? Alam niyo kung bakit? Because we love foreigners. Kasi gustong-gusto nating nanonood ng mga foreigners. Okay? Sino sa inyo mahilig manood ng mga Filipino performers? Sino sa inyo gustong manood kay Lisa Makuha? Wow! Si Timon. Di ba? Pero gusto natin yung mga Wicked. Di ba? Gusto natin panoorin, Wicked. The Cats. Di ba? Kung pwede na ipalabas dito yung Miss Saigon, wow! Gusto natin puro foreign. Pero pagka Pinoy, gusto ng mga foreigner din sa Pilipinas because we are a great crowd. That's why they do their biggest performance here. Malalaking performances yung ginagawa dito. When Michael Jackson was here in the 90s, inukupahan yung buong PICC ground. Sinara yun. Isipin nyo, maisara yung buong PICC ground.
Walang nakagawang Pilipino nag-concert ng ganun. Okay? Naisara yung buong PICC ground. Nalagyan yon ng rehas, ng wall. Okay? Kaya ang swerte ng mga nasa Manila Hotel, saka yung mga nasa hotel sa paligid. Kasi nandun sila sa tuktok, napapanood nila si Michael Jackson from the top. Okay? Pero kung ikaw ordinaryo ka, hindi mo pwedeng gawin yun. Kasi na-wall, nalagyan ng wall ng PICC grounds. Ang laki nun. Magawa nila yon. Why? Because Philippines is a big crowd. At gustong-gusto ng mga Pilipino yun. Si Jesus, when He performs His biggest miracles, doon siya nagpunta sa mga taong yun. At ang daming tao, pero dinenounce niya. After He did this biggest and most mightiest miracles, Jesus denounced them. Sinumpa niya sila. Ano sabi? Ano nangyari? Because they did not repent. Even Jesus did biggest miracles. Hindi yun assurance para mag-repent ang tao. Kahit magpagaling siya, kahit bumuhay pa siya ng patay, kahit anong gawin niyang miracles, hindi yung assurance na yung mga taong yun, magbabalik loob sa Diyos. Kaya huwag kayong magulag ng mga miracle. Because that is not assurance that it is from God. Okay? That is not assurance that it is from God. Ano sabi ni Jesus? Actually, hindi lang ito dinenounce, but sinumpa niya sila. Ang sabi niya dito, woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! Okay? For if the mighty works were done in you, have been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. But I tell you, it will be more bearable for the day of judgment for Tyre and Sidon than for you. And you, Capernaum, will you be exalted to heaven? You will be brought down to Hades. For if the mighty works done in you have been done in Sodom, it would have been remained until this day. Kung yung mga ginawa kong miracle sa Capernaum, okay, water turned into wine, okay, the healings that were done in Capernaum, eh di sana, yung mga tao dun sa Sodom hanggang ngayon buhay. Pero kawawa sila. Kasi kahit na anong ginawa ng miracles ni Jesus, wala pa rin nangyari sa kanila. But I tell you that it will be more bearable on the day of judgment for the land of Sodom than for you. Kawawa kayo. Ito yung gusto sabihin ni Jesus sa kanila. Tapos bigla siyang nag-thank kay God, sa kanya sinabi that these things were hidden from them and revealed to the children of God. So ngayon pa lang, gusto ko maintindihan ninyo, at this point ng pag-aaral ng scriptures, gusto ko maintindihan ninyo na hindi assurance yung mga physical matters. Yes or no? Kaya nga, kayang-kaya natin sabihin that casting all your burdens and heavily laid on Jesus is not about problems. Bakit? Yung mga greatest miracles, di ba mga problems ang sinolve nun? Yes or no? Di ba? Lahat ng sinolve doon, biggest problems. Sigurado yun. Di ba? Sigurado ako na yung mga sinolve dito ay yung mga sakit, problema sa buhay, mga pangangailangan. Tama? Pero bakit hindi yun yung sinabi ni Jesus dito? Bakit meron pa rin sinasabi si Jesus na cast all your cares on me? Those who are tired of having heavy loads. Because even though their problems were solved through the miracles and the mighty works of Jesus, hindi naman naibsan yung load nila. What is that load? Ano ba yung load na yan? For us to understand, kailangan natin maintindihan bakit sinabi ni Jesus ito sa kanila. Sinabi ito ni Jesus sa kanila para ibagsak yung claims ng mga Pharisees and the Sadducees. Okay? Anong claims ng mga Pharisees and Sadducees? Sila yung nag-impose ng matitinding mga burdens sa mga tao. To make the story short, the Pharisees and the Sadducees make a codes, gumawa sila ng mga codes para yung commandments ni God ma-extend para bumigat ng bumigat yung pasanin ng mga tao.
Okay? Example sa Sabbath. Yung kanilang Sabbath, imbes na ma-enjoy nila, that their Sabbath day is to worship God and to have no work, naging pabigat yun sa kanila. Bawal ka magbuhat, bawal ka magligpit ng iyong higaan, bawal ka magluto during Sabbath, bawal kang gumawa. Mamamatay na yung hayop mo, bawal mong kunin yun. Bakit Sabbath ngayon? Did they enjoy the Sabbath day? No. What happened to them? It became their burden. Naging burden nila yung imbes na enjoyment na binibigay sa kanila ng God. The law is not for us to bear as a burden. Binigay ni God ang law to enjoy life. Alam niyo ba yun? Bawal pumatay. Diba? Huwag kang papatay. Huwag kang magsisinungaling. Diba? Galang mo yung ama at ina. Are these burden? Burden ba yun? Pag hindi ka nagsinungaling, mabigat ba yun? Hindi ba magandang bagay yun kaya iniutos ni God ang kanyang mga kautusan? Di ba po? Kung ang isang tao sinabihan, huwag ka papatay. Kating-kati ka ba pumatay? Di ba? Gigil na gigil ka ba pumatay? Kaya naging burden ang pagpatay? No. Bakit nandoon ang burden sa kanila? Okay? Kasi iniisip nila that this law are restrictions. Law was given for us to enjoy life. Kung sinabihan kang huwag kang papatay, bakit sinabi ni God yun? Kasi masakit kapag ikaw ay namamatayan. Lalo na kung ang paraan ng pagkamatay ng mahal mo sa buhay ay pagpatay. Yun nga lang mamatayan kayo through accident or through sakit. Di ba? Painful. Lalo na pag yung mahal mo sa buhay ay pinatay. Yes or no? Di ba? So yung law is not for us to be burdened. Law was given by God for us to enjoy life. Di ba? Huwag kang mangangalon niya. Huwag kang makikiapid. Is it a burden na maging faithful sa asawa mo? Is it a burden na maging isa lang yung minamahal mo sa buhay? Kung kayo yung niloloko, okay ba yun? Di ba hindi? That's why God gave this law. Kaso naging burden yun sa kanila. Naging pahirap ito sa kanila. Imbis na ma-enjoy nila ang Sabbath, imbis na ma-enjoy nila yung mga commandments, all of this law became burden to all of them. Naging pabigat ito sa kanila at naging pahirap. Imbis na matuwa sila at si God ang siyang nagre-regulate ng kanilang buhay, naging pahirap ito sa kanilang lahat. That's why sinabi ni Jesus sa kanila na itong mga bagay na ito were hidden from many of them and revealed to little children. Hindi ito mai-enjoy ng mga hindi anak ng Diyos. Alam niyo ba yun? So, gusto kong maintindihan natin ito ng gusto. Gusto kong, bago tayo magpakalalim ng gusto dito, gusto kong makita ninyo yung distinction between the real children and those who are not. Merong distinction yung totoong anak sa hindi. Yes or no? Yes. Meron akong isang sinusubaybayang series ngayon. Alam nung iba sa inyo yun. Malapit nang ipalabas ulit, yung Game of Thrones. Okay? May isang ampon, yung pamilyang Stark. Ang pangalan niya si Theon. Okay? Nagrebelde siya doon sa family kasi he was raised together with the children. Ang sabi ni Theon, sabi kasi sa kanya nung isang matanda na nakasama nila doon sa Winterfell, doon sa kanilang bayan, sabi sa kanya, bakit ka nagre-rebelde sa pamilyang yan? You were among the children of Ned Stark. Sabi niya, I was among, but I am not part of children of Ned Stark. Kasi nung bata sila, nararamdaman niya na iba siya. Okay? Kasi there is a big difference between the real children
and those who are not. Sa church, nagbibinata si pastor, pasensya lang. Tanda ko na, ngayon pa lang ako nagbibinata. Okay. Sa church, mayroong totoo, mayroong hindi. The real children of the Lord will understand and will love God truly. Pero, those who are not truly children of God will only want to enjoy the benefit of being a children, of being a child. Nakuha nyo? Ang totoong anak ng Diyos, hindi yan after the benefit. But he will love God because he loved God, because he is a children, he is a child of God. Pero ang hindi anak ng Diyos will only seek for the benefit. Ano ba ang benefit ng pagiging anak ng Diyos? At yun yung hahanapin at hahanapin at hahanapin niya. Ano magiging problema? Ang magiging problema, the scripture will not be a love letter for him. The scripture will be a burden for him or for her. Imbis na ma-enjoy niya ang Sunday worship, mabubugnot yan ang tagal ng sermon. Okay? Imbis na ma-enjoy niya yung pag-awit para sa Panginoon, ano ba itong pinagkakakanta namin? Imbis na ma-enjoy niya reading the Word of God, magiging burden yun para sa kanya. Imbis na ma-enjoy niya yung prayer time niya, magiging burden yun para sa kanya. Ba't kailangan mag-pray? This will be burden for those who are not children of God. Okay? Kasi they are just seeking for the blessings. They are just seeking for the benefits of being a child of God. Ang tingin nila sa nanay at tatay nila, hingian lang ng baon. Okay? Hindi nila ini-enjoy yung parents nila kasi mahal nila yung parents nila. O yung mga anak, lahat tayo naging anak dito, di ba? Anong tingin niyo sa parents niyo? ATM machine? Yeah, pag pindot nyo ng password, ng PIN code, dad, baon. Di ba? 1, 2, 3, 4. Labas. Ganun ba yun? O you enjoy your love with your parents because they are your beloved parents. Ito yung gustong ipakita dito ni Jesus. Kaya nga, ang sabi niya, "Come to me, all who labor and heavy laden, and I will give you rest." Kasi yung inimpose sa kanila ng mga Pharisees, naging burden sa kanila. Imbis na ma-enjoy ng mga Jews yung law, dahil sa kanila binigay primarily yung law, binigay sa kanila una to enjoy the law, hindi nila yun na-enjoy. Naging burden yun para sa kanila. Yung paghahandog, naging parang ang hirap maghandog. Naikwento ko sa inyo, di ba? Paano sila maghandog? They will choose the purest among their herds, their cattle, their flock. Pero pagdating nila sa temple, hindi yung tatanggapin. Bakit? Kailangan doon sila bumili sa loob ng temple. Kasi yun lang yung katanggap-tanggap. Sige, iwan na namin yung handog namin, hindi pala pasado eh. Bibili na lang kami doon sa loob ng temple. Pag bilhin nyo sa loob ng temple, hindi tatanggapin yung pera nyo. Bakit? Yung perang gamit nila may tatak ni Caesar. So ano kailangan nyo? Papalit kayo doon sa money changer, doon sa loob ng temple. Pag nagpapalit kayo, ang taas ng palitan. Pag nagpapalit kayo doon, napalitan na, ang taas ng presyo ng mga bibili. Bakit? Pure to eh. Katanggap-tanggap na handog to eh. O ano ngayon? Maghahandog ka? Hindi. Oo, hindi. Oo, hindi. Di ba? Ano? Pili ka? Hindi. Ano? Papalit ka? Hindi. Hina-hijack sila. Okay? Naha-hijack sila na hindi nila napapansin. So ano ngayon? Dahil sa kailangan mo maghandog, dahil requirement every year na maghandog sila, mapipilitan sila doon.
So ngayon, pupunta sila ngayon doon sa temple, maghahandog sila, bibigay nila doon sa high priest. Masaya ba sila? Hindi. Ito yung dahilan kaya ang sabi ni Jesus, kung maghahandog kayo, meron kayong against sa kapwa nyo, iwanan nyo yung handog nyo. Why? Maghahandog ka tapos ganun tsura mo? Maghahandog ka tapos ganun yung mukha mo? You're not worshiping God at all? Maghahandog ka, what is your purpose? Para lang makasunod sa batas. Pupunta kayo sa church, ano gagawin nyo? Kasi Sunday. Kasi si Mami, hindi ako titigilan, hindi ako bumabangon, at hindi ako sumasama sa church. Ganun ba yun? Naging burden sa kanila yung kanilang worship. Naging burden sa kanila yung rules and regulation ng scriptures ng law. Ito yung naging burden sa kanila. Yung burden na sinasabi dito is not about their personal problems. It's about the religious burdens that these Pharisees and these Sadducees has given them as yoke. Ano yung ibig sabihin ng yoke? Yung mga bata ngayon, hindi na nila naabutan yung mga kumakalat sa Metro Manila before na mga baka na may daladalang kalakal. Binawal na kasi yan eh. Noong 80s, naabutan ko pa yon. At sa Batibot, pinalabas pa yun dati. May kanta pa yun, alagang-alaga namin si puti, bakang mataba, bakang maputi. Yung ba yung tugtog nun? Tapos, hila-hila ng baka, yung yoke, yung pamatok. Okay? Tapos, sa likod ng baka, hila-hila niya yung mga kalakal. Usually, ang mga tinda doon, mga kolong-kolong, mga duyan, yung tawag dito, yung walker na na yantok, tawag doon, yung bilog lang siya, andador. Yun ang mga tinda doon, walis tambo. Yan yung mga tinda doon. 1980s meron pa niyan. Noong 90s wala na. Okay, mga baka na ang tinda kalakal. Okay, yung nandito nung baka, kasi yung nakikita niyo na lang ngayon na ginagamit ng mga kalabaw araro. So hindi niyo na alam yung pamatok. Yung pamatok, it is a curved wood na kinakabit sa baka, na kinakapit dun sa bukol sa likod ng baka. Yung ginagamit na baka dito ay yung mga may bukol sa likod. Para kapag kinabit doon, nakakahila sila ng maayos. Okay? So yun yung itsura. So yun yung itsura ng pamatok. Yun yung yoke. Yung sinabi dito ni Jesus, take my yoke upon you, anong ibig sabihin? Kung ang iniisip natin patungkol dun sa kanta, kanina na pinarinig ko sa inyo, ang iniisip natin, kapag may problema tayo, aalisin ni Jesus. Yes or no? Yun yung concept natin sa kanta. But the problem here, in this passage, take my yoke upon you. Akala ko ba tatanggalin yung burden? Bakit ilalagay ko pa yung burden sa akin ulit? Tingnan nyo, take my yoke upon you. Akala ko tatanggalin yung burden. Bakit sabi, take my yoke upon you? Di hindi nawala yung burden? Kasi ang iniisip natin patungkol dyan ay patungkol sa problemang tatanggalin. Kaya nga mali. This is not about problems that Jesus will remove from you. This is what Jesus wants to show here is tanggalin yung luma, yung yoke, yung dati yung daladala. Andalin nyo yung sa akin. Okay? This is about the teachings that the Pharisees is teaching them. Patungkol ito sa mga Pharisees na, yung mga katuruan ng mga Pharisees na mali. Ang gusto sabihin ni Jesus dito, tanggalin yung mga dati nyo natutunan. Ang intindihin nyo yung tinuturo ko sa inyo. Paano ko napatunayan yan? Look at the next word. Take my yoke upon you and... See? Nandun ba sa kanta yung learn from me? Diba? So what Jesus is talking here about is yung mga dati yung natutunan, tanggalin nyo yun. Kasi nagpapabigat yun sa inyo. Ano ba tinuro ni Jesus sa kanila? Kung natatandaan ninyo, lalo na dito sa Matthew, binanggit ni Jesus, they say, teeth for a teeth, eye for an eye. Pero ano sabi ni Jesus? Iba. Di ba? Ang sabi nila, ganun yung katuruan ni Jesus eh. Ang sabi nila, di ba?
Pagka, pagka, binato ka ng bato, ano dapat gawin? Babatayin mo rin yun. Pero sabi ni Jesus, ano? Patay mo tinapa. Iniba ni Jesus yung interpretation ng law. Hindi niya iniba yung law. Iniba niya yung interpretation ng law. Itinama niya sila. Because Jesus wants them to understand that this law should be done out of love, not out of burden. Hello? When you love somebody, okay, when you love somebody, you will do things out of love. Even how expensive it is, even how hard it is, gagawin niyo yun kahit hindi kayo marunong o kahit hirap na hirap kayong gawin yun. Di ba? Halimbawa, hindi kayo marunong mag-bake ng cake, pero alam niyo yun yung magpapasaya sa kanya. Itatry niyo mag-bake ng cake para mapangitin niyo man lang siya. Kahit palpak yun. Di ba? Parang may nakapanood na sa inyo. Parang may natatawa na. Pagka merong, si Ruth, alam niyo yung pinag-uusapan natin. Okay. Kahit na hirap kayong gawin yung isang bagay, di ba? Kahit na hindi kayo marunong nun, pero dahil mahal niyo yung tao yun, gagawin niyo yun. Hindi yon burden. Yes or no? Yes. Kaya nga, di ba, kwento ng mga lolo't lola natin? Di ba? Yung panliligaw raw ng araw, kailangan mo mag-igib, magsibak ng kahoy, kung ano-ano gawin. Kailangan nilang mahirapan para lang sagutin sila. Bakit? Kasi kailangan nilang patunayang mahal nila yung tao. Kasi ang isang bagay ay nagiging masarap gawin kapag mahal mo yung pinaglalaanan mo ng bagay na yun. Yes or no? Yes. Di ba? Kaya nga kahit na anong gabi na abutin mo, maubos ang pera mo, lalo na yung mga naliligaw, na mahal nililigaw nila, kahit maglakad yan ng mahaba dahil kulang pamasahe, okay lang. Di ba? Okay lang. Loves mo eh. Loves mo. Pero kung di mo mahal yun, bakit? Di ba? Tapos magre-request ko sa'yo, uy, pagluto mo naman ako ng ganyan, ganito. Bakit? Ano ka? Migas ka dyan. Di ba? Nik-nik mo. Kaya ang sabi ni Jesus, come to me, all you labor and heavy laden, and I will give you rest. Lapit kayo sa akin. Mali yung natutunan nyo before, ituturo ko sa inyo ng tama. Okay? Take my yoke upon you and learn from me. Take my yoke upon you and learn from me. Ibig sabihin, ito yung totoong katuruan at ibibigay ko sa inyo. Take it. Learn from me. Okay? Yung learn from me ni Jesus is not just about His teachings, but He demonstrated it. Yes or no? Okay? Ito yung woe sa mga Pharisees. Tingnan nyo, Matthew chapter 23. Kung natatandaan ninyo, niyari ni Jesus, binatikos niya yung mga Pharisees dun sa 7 woes na binigay niya sa Matthew chapter 23. Sabi niya, then Jesus said to the crowds, verse 1 ng Matthew 23, then Jesus said to the crowds and His disciples, the scribes and the Pharisees sit on Moses' seat. Umupo sila sa upuan ni Moses, ibig sabihin sa authority ni Moses, and do and observe whatever they tell you. Okay? Tapos, nagmamasid lang sila, titingnan lang nila kung gagawin nyo o hindi yung inuutos nila. Okay? So, yung pangalan nila, imbis na John, naging Mando. Oo. Imbis na John yung name nila, pinalitan ng Mando. Bakit? Taga-Mando lang yan. Bakit Mando? Hey man, do this, do that. Kaya Mando. Oh, man, do this, do that. Okay, so, ano ba? The scribes and the Pharisees sit on Moses' seat and do whatever they tell you, but not the works that they do.
Gusto lang nila, susundin nyo sila, pero huwag yung gagayahin yung ginagawa nila. Anong klase yun? They tie up heavy burdens, hard to bear. Okay? And lay them on people's shoulders, but they themselves are not willing to move them with a finger. Ang kakapal ng mukha. Di ba? Gusto nila mahirapan lang kayo, pero hindi sila payag na gayahin yung ginagawa nyo. They do all their deeds to be seen by the others, for they make their phylacteries broad and their fingers fringe long. And they love the place of honor at feast and best seats in the synagogues and greetings in the marketplace, and called rabbi by others. But you were not to be called rabbi, for you have one teacher, and you are all brothers. Gusto ni Jesus, pantay-pantay lahat. And call no one father on earth, for you have one Father. Sabi ng verse 13, but woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you shut the kingdom of heaven in the people's faces, for you neither enter yourselves nor allow those who would enter to it. Ibig sabihin, dahil sa mga agawan nila, na ginawa nilang burden yung law sa mga tao, imbis na mapasok sa langit yung mga tao, lalo tuloy umaayaw sa Diyos. Bakit pa ako maghahandog? Wala na nga kaming makain. Ito lang ang meron kami. Nung binibigay ko, ayaw naman tanggapin. Kailangan ko pa doon bumili sa loob ng temple. Ayaw naman tanggapin yung pera ko. Kailangan doon ako magpapalit. Ang mahal-mahal. So, paano ako makakapaghandog? Di wag na lang. So, yung tao, imbis na lumapit sa Diyos, wag na lang. Alis na lang ako. Ito yung sinasabi ni Jesus sa kanila. Okay? These are burdens, these are heavy burdens na pinataw ng mga Pharisees sa mga Jews, sa mga tao. Kaya ang call ni Jesus, ang tawag niya sa kanila, lumapit kayo sa akin, okay? Lumapit kayo sa akin, lahat ng mga nahirapan because of religious labor and heavy laden, okay? Heavy loads. Lahat ng mga nabigatan because of religiosity ng mga hypocrite ng mga Pharisees na yan. Okay? Ito yung dalhin nyo. Dalhin nyo yung sinasabi ko. Ang sundin nyo yung iniuutos ko. So Jesus is calling for right teachings right now. Jesus is calling them back to the right teachings. So this passage is calling to be back to the right interpretation of the law. So, hindi ito patungkol sa aalisin ni God yung problema nyo. This is calling to be back to the right interpretation of the Scriptures. Kaya nga, ang sabi niya, take my yoke and learn from me. Kung ano yung interpretation ni Jesus at ng mga disciples niya, yun yung tama. Sabi niya, for I am gentle and lowly in heart. Hindi niya binibigay yung mga utos na yan para sirain sila. These law were given to us by God for us to enjoy life. When God, kaya nga, di ba in-explain ko sa inyo, kaya ako in-explain na mabuti sa inyo that hindi tinuturo ang tithes para maging burden. Kaya nga, ayokong gamitin yung word na tithes. What I use is offering. This is what the New Testament is teaching. Hindi yan regulation. This is giving out of love. Our obedience should be caused by love. Hindi dahil sa, pansinin niyo ibang relihiyon. Bakit hindi ka kumakain ng dugo? Iglesia ako eh. Bakit ka nag-church pag Sunday? Sumasamba kami kasi yun ang samba namin sa amin eh. Di ba? Hindi nyo napapansin yun? They are doing it because it is required. We should not. Hindi dapat ganun.
Kaya natin to ginagawa. Kaya tayo kumakanta para kay God because we love Him. Di ba kapag in love kayo, pagka naliligo kayo sa CR at naiisip nyo si Lovey Dudes nyo, di ba? Napapakanta kayo, di makatulog sa gabi sa kaisip. Di ba? Habang naliligo, may pasayaw-sayaw pa kayo habang kumakanta. Why? You remember Him. You remember her. Because in love kayo. Ay hindi. Pagka kumakanta dito si Brother Jojo, ayan, pangalawang ulit na, matatapos na to, pangalawang ulit na eh. Diba? Dalawang ulit lang yan. Saka ano lang, dalawang malungkot, dalawang masaya. Diba? Pagka mega church, tatlong malungkot, tatlong masaya. Pagka maliit na church, dalawa lang. Ganun yun. Na hinati pa yung praise and worship sa isang praise, sa isang worship. Pagka worship malungkot, pagka praise masaya. Di ba? Na nagkaroon ng ganong terminologies tuloy. We sing songs because we love Him. We love God. Amen? You do not sing songs because gusto nyo lang sabihin, Lord, meron ako malungkot sa puso ko. Hindi ganun eh. Kaya kayo kumakanta kasi gusto nyo siyang awitan, gusto nyo siyang kantahan. Kaya tayo naghahandog kasi gusto nyo na yung work ni God magtuloy-tuloy at yung operations ng worship magtuloy-tuloy para ma-occupy yung mga expenses, kaya tayo nagbibigay. Kasi mahal natin si God. Ayaw natin maputol yung gawain. Di ba? Kaya kayo nagpupunta dito kasi gusto nyo marinig yung salita ni God from the Scriptures. Di ba? Hindi para maghanap ng kung ano-anong bagay or dahil linggo kasi. Samba kasi ngayon eh. So, kailangan namin sumamba. Kaya tuloy hindi nyo ma-enjoy yung worship. Yun yung sinasabi ni Jesus, those who are heavy laden. Nagiging load. Yung religiosity becomes load. Kaya tuloy nahirap kayo. Oy, si kapatid nila to, mayroong karamdaman. Ako nga, ganito kailangan namin eh. Hindi mo ma-express. Bakit? Hindi mo mahal eh. Hindi mo mahal. Wala kayong pagmamahal. Di ba? Kaya ang hirap gumastos. Di ba? Parang yung isang friend ko, kasi ngayon, nagmi-minimize na ako ng pagbili ng physical books. Ang binibili ko ngayon, kaya nagsasuffer yung credit card ni Sister Beck eh. Kasi lagi ako kung e-books. Yun na yung binibili ko para hindi mag-clutter sa bahay. Kasi yung mga nakapunta na sa bahay, alam niyo ibig ko sabihin, di ba? Nakita niyo na kung gaano kalat sa bahay yung mga libro ko eh. Sabi ng isang friend namin, naalala niyo si Lance Filio, nag-speaker natin one time. Meron siyang assistant sa church nila, si JP. Kapag nag-post yun sa FB, tawa kami ng tawa kasi biglang sasabihin nun, alam mo, pangalan nung, sinasabi niya, alam mo, binabati niya lagi yung wife niya sa FB. Walang kasing ganda ang aking wife, ganyan. Walang kasing sexy, ganito, ganyan. Tapos pagdating doon sa huli, meron ako nakitang magandang libro sa ganito. Tapos sabi ko sa kanya, ayos sa bola bro. Sabi ko gano'n. Sabi niya, Pastor, effective, itry mo. Ganun sa akin. Sabi ko, hindi, okay na yan. Tapos sabi ko, buti hindi nagagalit kapag mapabili ka. Sabi niya, inintay na nga raw niya sabihin sa kanya, sige, kapag wala na tayong makain, lulutuin na lang natin yung mga libro mo. Kasi nga expensive. Okay? Pero sabi nga sa kanya, hindi pwedeng tumbasan yung learnings na nakukuha nyo, even how expensive yung books na meron ka. Yes or no? Kaya nga, ayoko man siraan ha. Kaya nga yung book sale hindi mabili. Compare nyo sa power books. Bakit yung power books ang mamahal ng libro? Okay. Pero bumibenta. Bakit yung book sale, makakabili kayo ng as low as 50, 45 pesos. Ba't hindi maubos-ubos? Wawenta eh. Wawenta yung mga books doon eh. Di ba? Bago nila ilabas yung Harry Potter, na ilabas na yung episode 7. Di ba? Yung movie na pang-pito ng Harry Potter, laos na sa market bago pa nila ilabas sa book sale.
Wala na, sino pa magkakaroon ng enjoyment yan? Napanood ko na. Di ba? Wala pa yung wala na excitement. When you love something, no matter how expensive and how hard it is, you will pursue to do it for the one you love. Yes or no? Yes. Di ba? Sa mga mahihilig sa series, mga young people, lalo na pagka HBO or HBO series, mga AXN series, di ba? Kasi hodang walang tulugan. Naalala ko nung time nila daw minsan, di ba? F4, sila, what's the name, di ba? Meteor Garden, yung F4, di ba? Usong-uso nun yung walang tulugan. Hindi ni Master Showman, walang tulugan sa kaunood ng F4. Diba? Oo, sila Sanchay. Diba? Sangkater ba kaya ang naloko doon? Talagang magugulat ka, puro mga pupungas-pungas sa umaga. Pag tinanong mo kung bakit, nanood ng F4. Diba? Nanood ng F4. Kaya si Chuchay, diba? Si Chichay, wala si Chichay. Si G2B. Oo. Mga kapuso kasi iba kayo, hindi makarelate dun sa kay Chichay. Mga kapamilya kasi si Chichay. So, when you do something out of love, it becomes an easy yoke. Yes or no? Hindi na yan burden. Yun yung gusto ipakita ni Christ. Come to me. Ipapaunawa ko sa inyo ng tama yung scriptures. And the yoke will be easy. Nung pinakita ni Christ sa mga disciples, naging pabigat ba sa kanila yung buhay nila? No, they even laid themselves to die for God. Napakadali nga mamatay para sa Panginoon because Jesus taught them so. Tinuruan sila ni Christ ng tama, kaya even ang mamatay para sa Panginoon ay hindi pabigat. Hello? When you love your God, kaya niyong maging matapang, handa akong mamatay para sa Panginoon ko. Hello? Ito yung gusto sabihin ng passage. Take my burden upon you and learn from me. Because my yoke is easy. My burden is light. Hindi pabigat yung mga tinutulong sa inyo. You will enjoy life. Di ba? Bakit sa iba ang worship nagiging burden? Ay, sa amin kasi dapat laging naka-collar eh. Dapat laging naka-long sleeve. Ang lalaki at babae dapat hiwalay. Di ba? Imbis na enjoy nila yung worship, Di ba ang sarap-sarap na yung katabi mo kapag nagbibiroan, halimbawa nagbibiro yung preacher, katabi mo, kakwentuhan mo, tawanan kayo ganyan, tapos bumubulong-bulong ka ba doon sa katabi mo. Bakit? Kasi enjoy mo yung katabi mo pagka ang katabi mo, bawal kasi magkatabi ang lalaki at babae, doon kayo, di ba? Kailangan ganitong oras, sasalot kayo, kundi sarado yung simbahan. Di ba? Yung worship doesn't become a love or date with God. But a burden. Bawal dito, walang collar, ha? Di ba? Ganun sa kanila. Dapat naka-collar. Pag wala kang collar, labas ka. Hindi ka pwede pumasok. What? Na-require ni Jesus yun? Sa kanila? Na-require? So, Pastor, as we pack all these things up, ngayon na naintindihan na natin. Naintindihan niyo po ba? This is not about unloading your problems to God. This is a calling of Jesus to the right teaching para yung load nyo, yung unawa ninyo, that relationship with God would not be a burden. So that you would understood, para maintindihan natin, na ang pagiging Christian ay hindi po responsibility. This is life. This is life. Madalas kami nagkikwentuhan ni
Sister Beck. Sabi nga sa kanya, kahapon lang yata yun. Sabi ko, ang ikli ng buhay, no? Halimbawa, 4 years. Ilang taon na ako sa DTI? 5 years na mahigit, mag-aanim na. Tatanda ko pa yung mga pinagagawa ko nun eh. Noong una ako tinuturuan sa office, alam ko pa yung mga ginawa ko nun, mga nakasama ko. May mga nakasama na akong wala na, may mga nakasama na ako namatay na. Tapos pag kinikwenta ko, ilang taon na ako ngayon, 30 plus, I'm in the middle of the 30s age na ako. Samantalang yung mga pinapanood kong cartoon sa Saturday Fun Machine noong 1980s, tandang-tanda ko pa hanggang ngayon kung ano-ano yun. At hanggang ngayon, pinapanood ko pa rin sa YouTube si Voltron. Ang bilis ng panahon. Bilis ng panahon. Pag ang buhay, ginawa niyong burden, ang hirap. Kaya dapat ini-enjoy yung life every day. Ganon din kay God. Hindi ko sinabing magwaldas kayo. Hindi ko sinabing maging walang kwenta yung, kumbaga parang maging easy-go-lucky. Ang ibig ko na sabihin, value yung everyday ninyo, especially with God. Every Sunday, how do you value your Sunday with God? Every worship, how do you value your worship kay God? Yung relationship natin kay God, araw-araw, do you enjoy it? Or do you seek God just as like as an ATM, na kaya lang kayo pupunta pag kailangan nyo mag-withdraw? Yung buhay kasi, lalo na pag mali ang interpretation nyo, mali yung theology nyo, religion will be a burden. Would you like religion to be a burden to you? Gusto nyo ba maging katulad nila? Na religion, imbis na enjoyment nila, burden? I had a friend na Muslim. Kaya lang matagal namin nakikita. Anak siya ng isang, ano tawag doon sa ano? Imam. Anak siya ng isang imam. Babae. Nakasama ko siya sa DTI, tapos every lunch, 5 times siya, nagpe-pray. 5 times. Tapos hanga sa kanya yung mga tao sa office kasi 5 times. Tapos ako alam na pastor ako. Sabi, ikaw ilang beses ka mag-pray? Wala, kung kailan. Ha? Gusto mo siya 5 times. Sabi ko, hindi naman kasi kailangan eh. Na tipong kailangan require ka ng 5 beses ang araw. Kasi ako, kumbaga sa cellphone, kung kailan ko gusto, I will text him. Kausapin ko siya, anytime. Siya kasi, kung kailan oras, tapos kailangan sacred place pa. Saan siya magsa-sacred place, lalo na kung government agency ka? Di ba? Wala nga mapaglagyan ng papeles eh. Saan ka tirma nga yung dokumento? Saan ka ngayon? Kaya madalas doon siya sa bodega. So, sacred yon. Tapos one time, nakausap ko siya, taga dito lang kasi siya sa Project 8, magkasabay kami umuwi. Sabi ko, no offense, team. Sabi ko, do you enjoy your prayer life? Kasi 5 times mo yan ginagawa a day. Sabi niya, actually, hindi ko nga alam eh. Kaya lang sabi kasi ng tatay ko. Kasi imam yung tatay niya. Tapos sabi ko, hindi ka ba naiinitan? Lagi ka nakabalot? Ang ganda-ganda mo. Kasi ang ganda niya eh. Maganda yung mukha niya. Tapos lagi ka nakabalot. Hindi ka ba naiinitan? Sabi niya, alam mo Kuya Jonet, sa totoo lang, ang init-init talaga. Kaya lang, hindi pwede eh. Kailangan namin to eh. Kita niyo yun? It becomes their burden. Pero kung maiintindihan niyo yung sense kung bakit nila yung ginagawa. Alam niyo kung ano yun? Bakit nila ginagawa yun? Kasi that is their glory, yung kanilang hair. Hindi dapat nakikita yung hair para sa kanila. Para sa kanila. Kasi yan yung gloria. Na kapag parang pinakita mo, hubo ka. Para sa mga babaeng Muslim. Kaya tingin nila sa inyo, mga hubo kayo. Hindi, yung glory. Alam niyo yun? Na parang disgrace. Parang degraded ka kapag nakalantad yan. Parang hindi ka decenteng babae. So that's why they cover their hair. To be decent. When you do it with love sa iyong religion, kasi gusto mong maging kapuri-puri kay Allah. Okay? Kapuri-puri sa Allah. Hindi pala kay Allah, bawal sa kanila yung kay. Dapat sa. Okay? Kapuri-puri sa Allah or
nagbibigay ng dangal sa ala, hindi mo ilalabas yung buhok mo. Kung yun ang puso mo, wala kang pakialam kahit na gaano kainit. Pero kung hindi mo yun naiintindihan, anong mararamdaman mo? Init, nakakainis. Di ba? Parang yung mga bata, kapag pinagbabawalan ngayon ng parents nyo na umuwi ng gabi, pag hindi nyo mahal yung parents nyo at iniisip nyo ng mga sarili nyo, naiinis kayo. Bakit ba ang higpit-higpit ni tatay sa kaninanay? Hindi nila kami naiintindihan. Okay. Tanong, kayo, naiintindihan nyo sila? Intindihin nyo sila, bakit nila kayo ginaganyan? Pag naintindihan nyo yun, okay, and you love them, you will do it wholeheartedly. Hindi yan magiging burden sa inyo. Hindi nyo yan iisipin as regulation. Iisipin nyo yan, they are doing it because they love you. Yes or no? Yes. I hope na naintindihan nyo ito. Your message this morning is all about that Jesus wants us to understand the Word according to His interpretations. According sa kung ano ang intent ng Word. And that is for us to love God with all our heart, with all our strength, with all our mind, with all our soul. In fact, ito ang reason, ang kabuuan, ang summary ng lahat ng law. Di ba? Ang intention ng law is for us to love God and to love our neighbors. Pag yan ay nagiging burden sa inyo, hindi nyo love si God, hindi nyo love ang neighbors. Therefore, hindi nyo naintindihan yung law. At therefore, ano tawag sa inyo? Epic fail. Okay? Failure. Okay? Kawawa kayo. Nagkamali kayo ng ginawa. Pagdating sa huli, talo kayo. Okay? Gusto ko maintindihan nyo to at ito yung iwanan ko sa inyo. We should understand the word ng tama. According kay Jesus. According sa scriptures. Hindi according sa kung anong pinagsasabi ng mga false teachers. Bago kayo makinig at tanggapin yung katuruan ng isang tagapagturo, tingnan ninyo yung context. Okay, lagi tayo doon bumabalik. What does the author says? Kaya nga, paumanhin, kung nasaktan yung iba sa paghanga kay Basil Valdez, tapos sinabi ko na mali yung meaning ng kanta, Pastor, balo ko pa ng mga special number yun sa anniversary. Hindi, joke lang. Mali yung context na ginawa ng kanta ngayon. Okay? This is not about problems in life. This is about the right interpretation of the law. Okay? Hindi tinatanggal yung burden. Papalitan. Yung burden na tama. Okay? Yung yoke na tama. Hindi tinanggal yung yoke. Hindi inalis. Hindi kayo inalisan ng yoke. Papalitan yung tama. Okay? Kaya hindi ito patungkol sa problema. Kasi kapag problema yung iniisip natin, tatanggal yung problem. Hindi. Kaya kayo nun? Papalitan lang yung problema nyo? Hindi naman ganun yung hindi ganun yung gusto nyo mangyari, di ba? Kaya hindi patungkol sa problem yung passage na yan. This is all about understanding the scriptures. Jesus is calling us to learn from Him and to obey Him accordingly. Okay? Ang tamang interpretation ng law, we will obey out of love. So, tayo po tayong lahat. Father, we thank you for all these learnings that we have. We ask for forgiveness kasi nagagamit namin yung passage na ito, ang Matthew chapter 11, 28-30, and even 1 Peter 5:7. Nagagamit namin ito sa pag-isip na ang gusto sabihin ay iaalis mo yung problema sa amin or tatanggalan mo kami ng bigatin. Because Lord, you want us to understand what the real meaning of the word and how to obey you out of love. Not out of burden, not out of labor or responsibilities,
or regulations, but we obey you because we love you. We give our offerings because we love you. We sing songs because we love you. We read your words because we love you. We pray because we love you. Help us, Lord God, that bring us back again to this right state of mind, Lord God, to have the right interpretation of your word and to do all these things because of love. Kayo po ang siyang tumulong sa amin, Panginoon. Kailangan naming maintindihan ng tama lagi ang iyong salita at kailangan ka naming masunod. Dalayan ko po, O Diyos, na ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng tamang unawa at tamang puso sa iyong harapan. Huwag mo pabayaan na maligaw kami ng mga katuruan na hindi tama. Bagkus, ma-check namin, Lord God, this is really what you meant us to learn. Help us, O God. Kaya nga, ngayon din, Panginoon, pinagkakatiwala ko sa iyo ang bawat isa po sa amin. Kayo po ang siyang patuloy na mag-guide as we learn continuously with your word. Sa iyo po lamang ang papulit pa sa salamat, O Diyos. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.